kapatid! So today is March 1st and 3 days from now at ako po ay mag-1 year na dito sa Canada. Galing yan. Yes, so 1 year, pag ganun-ganun lang. Kalahin nyo, no? 1 year agad. Kaya naman for today, naisipan ko sagutin yung mga usual questions na nare-receive ko. So bakit nga ba ako nag-Canada? Bakit ako dito sa Canada? Paano ako nakapunta rito? Anong pathway? Madali lang ba? Ito yung mga madalas na tanong na nakukuha ko ngayon. So pag-usapan natin yan. Kala kasi ng iba, madali lang eh. Parang Spider-Man na titira-tira lang ng web. Pag may gustong kunin, ganun-ganun lang eh. No? So, hindi po. Siyempre, mahirap din naman. Okay, so ganito kasi yan. Simulan natin dun sa Pinas. Sa Pinas po kasi ang trabaho ko, economics major ako, pero after graduation, nag-call center agad ako eh. Call center. Yan. Sabi nila, call boy. So, 20 plus years ako dun sa ganung industry. Last na job ko is a virtual assistant. So, umawak ako ng iba't ibang clients from US, Australia, and mga boys, nakalimutan ko. Yun, and then nag-work din ako sa Zugija. It's a Chinese-owned Korean restaurant. Yan. Shoutout nga pala kay Ma'am Jenica. Yan. Kay Tin, yung aming manager, at kay Sir Johan. Yan. So, as a virtual assistant, maganda naman yung kitaan doon. Actually, as a virtual assistant, tapos nasa-sideline ka pa sa resto. Pumapata ka talaga ng minsan 100 plus. Yan, mababa na yung 80, ganun. Wow! Wow! Pero kasi, ang ibig sabihin nun, kapag ganun ang kitaan mo, ang tulog mo is 3 to 4 hours lang. Minsan 5 hours, 6 hours, swerte mo na. Kaso, pasing ko sa ganung routine, mabilis nag-deteriorate yung katawan ko. Nagkaroon ako ng asthma kahit wala naman akong asthma. Tapos, madali akong mapagod, yun. Nagkaroon ako ng hypertension, kasi nga lagi lang nakaupo, kain ng kain, tumaba ako nun. Naging obese ako. Kasi walang exercise, puro upo lang kasi. Makityan ko talaga. So, na-realize ko, maganda nga kitaan, maganda kita ko. Kaso, mapapadali naman ako, di ba? Parang baliwala rin. One time, June yun, 2022, hinaya ako ng anak ko na mag-jogging-jogging lang. Pag-usapan namin na gusto ko mag-abroad ulit. Napag-usapan namin na kung sakaling mawawala ako, at least may iwan ako sa kanila. Nung time na yun, may bahay kami, pero di naman bayad. Wala akong ipon for retirement, yung mga ganun pa. So, kung mag-abroad siguro ako, at least makuha ko sila. So, kaya ako naisip na mag-Canada para rin sa future nila. Kahit pa paano, at least pagpunta nila rito, after a couple of years, kung gusto na bumalik sa Pinas, may edge sila kahit pa paano. Before kasi nag-Singapore ako, pero wala rin na pala eh. Nagba rin din si Mrs. pero wala rin. So, naisip namin na try na lang muna namin kahit one more time lang, diba? At least, nandiyan naman yung pagkakataon eh. So, subukan. Why not, diba? Pero yun nga, this time, ang goal is, hindi lang ako, kundi madali rin yung mga bata. Not like before, na nag-Singapore ako lang eh. Tapos, plano lang, makaipon lang, ganun. Tapos, si Mrs. nagba rin, plano mag-ipon lang. Pero at this time, is ako muna, and then susunod sila. Kung papalar, loob binawa, di ba? So, yun nga, bakit ako nag-Canada? Para sa akin, parang magandang legacy ito na iiwan ko para sa kanila, para sa future nila. At least maging maganda, kumbaga, bala man lang ako para sa future ng mga anak ko. So, okay yun. Konting sakripisyo lang naman, di ba? Basta, alagaan lang nila yung magandang opportunity na to na pinagkaloob sa kanila, sa amin. Magiging magandang simulain to para sa kanila, sa mga anak ko, sa magiging mga anak nila, di ba? Sa paghahanda para sa magiging pamilya din nila in the future. And then, yun nga, kung magkakagipitan man sa mga darating na panahon, at least pagbalik nila sa Pinas, kahit pa paano, may edge na silang masasabi. Ayun nga, malungkot. Alam ko, hindi magiging madali. Pero I just need to sacrifice myself. Ika nga. Sandali lang naman yun eh. Diba? Sandaling pagtitiis lang. Gaya nito, naka 1 year na ako. Pag ganun lang, mabilis naman ang panahon eh. So ayun, pinag-usapan nga ng pamilya, yung plano na yun. And nag-agree naman sila lahat. Although may iwan yung mga anak ko, gaya nung pagko-commercials nila. Nung kambal, ng panganay ko. So yun, nagko-commercial kasi silang tatlo. Yun, may iwanan nila yun. Pwede naman balikan yun anytime, di ba? So, why not
try muna dito, kumbaga. At least, siguro pagkatapos ng mga 5 taon, balik sila ng Pinas, mag-commercial sila uli. Dahil naman yun eh. Andun lang naman yun lagi, di ba? Kaysa naman umasa sila na dun lang sa ganun. Tapos, hindi naman permanent yun, di ba? Malaki nga sweldo pero di naman permanent. At least yung paghanda sa future, mas maganda, di ba? At doon na nag-start yung pag-research namin sa Australia, sa Canada, ayan. Pero mas bet namin yung Canada. Kasi sa Australia raw, nalaki ng hayop. Parang mas marami pa yung population ng ano ba tawag doon? Kangaroo. Compared doon sa population ng tao. Tapos nalaki ng spiders. Yun nga. So sa Canada, maraming pathway talaga. So isahin natin. First, international student. Ayan. So, ito yung papasok ka sa Canada as an international student, mag-aaral ka talaga dapat. And then, kung kaya mo magtrabaho, part-time ka para ma-support mo rin yung needs mo. Kaso nga lang, para to sa mayayaman eh. Talagang pera kailangan. Pera. Tuition pa lang eh. And then, bahay mo. Diba? Tapos, yung pang-araw-araw mo pa. Talagang bakbakan din. Ayan. So, madali ito. Isa to sa pinakamadali talaga na pasukin dito sa Canada basta may pera ka. Second is Provincial Nominee Program. Ayan, ito yung pinasok ko. Ito yung offer sa akin ng aking employer dito sa Manitoba. It's called Manitoba Provincial Nominee Program. Isa ito sa pinakamadaling paraan para naman maging PR ka and madala mo rin yung family mo. Each province, each territory has their own provincial nominee program. Na yun nga, gaya sinabi ko, madali mong madadala yung family mo pag ito yung ginamit ng pathway. Meron din namang express entry system na tinatawag nila. Ito yung para sa mga skilled workers talaga from outside Canada. Tapos meron ding family sponsorship. Ayan. Self-explanatory. Family sponsorship. That is if you have a family here and then sponsor kayo. Yan. Meron naman work permit. Ito naman yung para pag meron kang job offer from a Canadian employer. You can apply for a temporary work permit. Then meron naman tayong tinatawag na Atlantic Immigration Program. Kadalasan ng mga provinces na nag-offer nito yung Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward, ayan. Tapos, ang alam ko yung Newfoundland and Labrador din. Ito yung ginagamit para naman, ma-attract nila yung mga skilled worker na magtrabaho sa provinces nila. Tapos meron sila yung bago yung sa caregiver program. So, kung caregiver ka, isa ito sa mga program nila ginagamit nila ngayon. And may specific program na mag-lead sa'yo for permanent residency. Minsan mag-research ako dyan. Just leave a comment below kung interested kayo. Hanapin natin yan. Okay? Tapos meron din sila tinatawag na Startup Visa Program. Kung ikaw ay, utak entrepreneur, sabi nila. Ayun, yung pwede sa ito. Kapag meron kang mga innovative business ideas or business plans, yan. Lastly, yung visitor visa. Ayan, para to for families, friends, or business purposes. You can apply for temporary visitor visa. Nung time ko, pinakamadaling paraan para makapasok sa Canada is yung student talaga. Madami akong narinig na ganun. Actually, tinry ko Nag-inquire ako sa mga agencies. Actually, minsan may mga schools pa akong kinonta ko, direkta. Para mag-inquire mga tuition fees, courses. Yun. Kaso, mabigat ang laban. Dapat talaga may pera ka. As in, since alam kong di ko kaya, nag-try ako mag-apply online through JobBank. Yan. jobbank.ca. Yan. Check nyo na lang din yan. Marami akong pinasahan ng email dyan. Pero, tiyagalan talaga kasi hindi naman lahat nagre-reply. Minsan, months bago sila sumagot. Pero karamihan sa kanila, alam ko ginagawa nila, yung ibang companies, nagpo-post lang doon para may pakita lang sa IRCC na naghanap nga sila ng tao para sa ganitong position, wala naman nag-apply sa kanila. So, they're trying to parang hire someone from outside Canada. Yun. Pero for formality purposes lang yun. Meron na talaga silang na-hire. And, narinig ko na naman actually yun. Pero parang totoo. Kasi, halos walang sumasagot sa akin nun.
sobrang tagal akong naghintay. More than 1 year. Na-scam pa nga ako actually. Pero kwento ko na lang yung next time. But then, yun. So, kaya ako naisipang mag-search sa job bank. Nag-search din ako ng mga websites sa iba't ibang provinces na kung saan makakahanap ako ng trabaho. Mga job sites, yan. Wala talaga akong goal nun kung anong pathway. As in, magulo. Pero, as much as possible, yun, nag-stick lang ako sa goal ko na makapunta sa Canada. Kung ano mang pathway yan, itatry ko yan. So, ni-research ko lahat. And, ayun, apply lang. Napunta ako sa pag-a-apply, sa pag-email. Kasi parang mas maganda kung makatsyempo ako ng employer na mag-hire sa akin directly. Yun. Kung ano-ano in-applyan ko noon. May farmer pa nga, may receptionist, driver, truck driver, kung ano-ano pa. Basta mapapasahan ko ng resume, pinasahan ko. Binabago ko lang yung format ng resume ko. Ma'am, galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Tapos, basta dapat pala Canadian format. Yun, babaguhin ko lang siya para lang mag-match dun sa qualifications na hinahanap nung ina-applyan ko. Even though sometimes hindi naman talaga related na. So, para lang makapag-apply, ganun. Hindi naman pala dapat ganun. Dapat kung ano yung background mo, at least 3 to 5 years related dun sa ina-applyan mo. So, going back nga doon sa ina-applyan ko, ingat din kayo kasi na-scam ako. Nagbigay ako ng 180,000 kasi consultant nga yung kausap ko eh. Ina-applyan ako as food service supervisor sa isang Japanese restaurant sa Alberta. Nagbigay ako ng 180,000 pesos. Pero, ayun, yung consultant nandun na sa Alberta eh. So, talaga namang buong loob ko na totoo talaga siya. Pinakuha pa ako ng IELTS, yung mga ganun. Tapos West, pinakuha din ako. Pero wala nangyari. Naghintay lang ako, months, kala ko okay na, yun na yun. Walang nangyari. Pero nag-research ako, nakuha ko yung license number ng consultant. Tinakot ko siya. Walang duwag sa atin lahi. Matatakang tayong lahat. So, yun, naibalik naman sa akin yung pera. May konting kurot sila, pero okay lang, at least, awa ng Diyos, nakuha ko ulit yung pera ko. So, going back, tsaga-tsaga lang, send lang na send ng email. Biruin nyo, after more than 10,000, hindi exaggeration to talagang more than 10,000 emails na nasend ko, nagbubura lang ako sa mga sent items kasi napupuno yung memory ng Gmail ko eh. Pero, yun nga, so, more than 10,000. After nun, tsaka lang merong nag-email sa akin. May sumagot na totoo from Tim Hortons. Dito sa Winnipeg. Yun nga. So, inabot yun ng 10 months. So, 10 months. Biro nyo, 10 months after. After nung naloko ako. 10 months after bago niya ako sinagot. Bago ako sinagot nung employer ko talaga na nag-hire sa akin dito. Hindi pa ba sapat yung narinig nyo? Ulit-ulitin ko pa ba? So, imagine layo yung gap nun. Talagang kailangan tiyaga lang. Sa mga nag-apply dyan, talagang tiyaga lang, tiyaga. Wala tayong iba pang aasahan. Siyempre, bukod sa panalangin, tiyaga. So, ayun, ito na rin yung employer na tumanggap sa akin. Siya rin yung nag-offer sa akin ng pathway na ng program ng Manitoba Provincial Nominee Program. So, di ba? Mas binuenas pa, kumbaga. Kasi mas napaganda pa yung nakuha ko. Kagandahan sa pathway na to, since LMIA exempted siya. Once approved, pwede ka na rin mag-apply ng PR and pwede mo na rin dalhin yung pamilya mo. And so that time, naisip ko talagang everything is falling into place, ika nga. And so to cut the story short, nakapunta ako rito March 4, 2024. So that's 1 year and 1 month after kung pumasa sa interview ng employer na yon, ng Tim Hortons. So madali lang ba? Actually hindi. Hindi siya madali. Dami mong dapat i-consider sa pagpaplano. Dami mong dapat isipin. Tignan mo kung kaya yung budget mo. Dami mo dapat i-research. Hindi siya basta-basta eh. Talagang, of course, pasensya rin. Pagtsatsaga. And aral dito, aral doon. Madami kang dapat pag-isipan. Hindi lang once, twice, 3 times, no. Marami kang dapat alamin. Taong dapat tanungin. Yun, talagang masusing pag-aarali ka nga. And dapat prepared ka emotionally, mentally,
spiritually, emotionally, sama mo na rin yung financially. Kasi talagang, yun, kailangan talaga yun. Dapat prepared ka. Sa gastos ko, including yung WES, World Education Services, yung IELTS ko, International English Language Testing System, yung EOI application ko, yung Expression of Interest, yung work permit, yung medical, biometrics, lahat sila umabot ng 57,496. So, sakto mo na 58,000. Sama mo na yung mga palakad-lakad, pumapamasahe, ganun. So, 58,000. Yan lahat ang nagastos ko. So, mura lang naman. Mura lang actually. Compared sa iba na talagang gumastos ng hundreds. Meron naman ako mga napanood na umabot na ng 30,000. Meron pa nga nagsasabi 10,000 daw. Meron talagang ganun. Sila yung mga dumaan ng agency. Actually, mas maganda nga pag agency. Legal lahat, di ba? Maghihintay ka lang. Sila nang bahala mag-process. And then, yun nga, 10 to 20 or 30,000 lang. So, tiyaga lang, di ba? Basta, yung applyan mo, related dun sa experience mo. Siyempre. Ako kasi nag-DIY lang ako. Do it yourself. Directly hire, di ka nga. Pero actually, at the latter part ng proseso, mismo si employer ko din, gumamit din ng agency sa Pinas. Yung First Dynamic. Kasi, naguguluhan siya sa proseso ng Pinas. Yung mga PIDOS, yung mga ganun. Maraming cheche-bureche si Pinas. Yan. Palalabasin nila ng Pinas, marami pa talagang requirements and all. So yun, doon nahirapan si employer. Kaya gumamit din siya ng agency sa Pinas, which is yung First Dynamic. Yung First Dynamic, isa yun sa mga kilalang agency sa Pinas na talaga namang nagpapaalis ng mga tao papuntang Canada. Ang kilala ko talaga si First Dynamic, si Mercan, at saka si iTams. Yung tatlong yun talaga. Legit yun, legit. I-check nyo lang yung website nila. Baka mali nyo, di ba? Yung mga trabaho kayo na related sa mga job post nila. So, ayun nga. I hope nasagot ko lahat ng tanong nyo. And kung meron pa kayong mga tanong, just leave a comment down below. Sagutin natin yan. Huwag kayong mahiyang maglagay ng mga comment below. Please, yan. Para sa mga next videos, pag-usapan natin yung mga yun. At dyan muna po nagtatapos ang ating vlog for today. I hope you liked it. I hope you guys enjoyed it. And I'll see you on our next vlog. Pag-ibig! Peace out! But I'll stand tall and strong, do the best I can. With empathy